Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Panginoon po dahil tayo po ay nahuli sa live. Ngunit hayaan po natin na magpatuloy tayo sa umagang ito na may salita ng Diyos. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Patuloy po tayong dumulog at manalangin. Hallelujah, pinupuri po namin kayo, niluluwalhati, dakilang Diyos, banal at tapat. Wala po kayong katulad, Panginoon. Patuloy po kaming malapit sa umagang ito, hinihingi ang pagsama, pagkilos. Punuin niyo po kami ng inyong mga salita, ang bawat pangangailangan po ng aming kaluluwa, itugunan niyo po, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Wala pong ibang may taas kundi kayo lamang po, Panginoon. Dumaloy po ang iyong salita, ang iyong spirito, through live, at patuloy na mapagpala ang bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay yung salitang born again. At yung born again, karaniwan po ay naririnig natin palagi sa church o binabanggit po palagi yan. Halimbawa, pag ako ay born again, pagdating sa religion, tinatanong po, ano ka ba? Born again ka ba? Ganito ka bang, anong salit mo? Na ano ba yung sinasalinan mo? Ngunit ang salita pong born again ay hindi lang po basta sekta, religion, o kung saan ka nakapaloob. Kundi ang pagiging born again po, ito po ay karanasan sa Panginoong Jesus. Ito po ay karanasan na dapat talaga nating maranasan ng bawat isa po sa atin. At makikita po natin doon, ano ba yung born again? Galing po sa Greek word yan. Pagkasabi po dito, genaio, sa genaio din na ipinapakita po na ipinanganak mula sa bagay na itaas. Born from above. Ito ay hindi po literal na kapanganakan, kundi ito po ay spiritual na kapanganakan sa mga bagay na nasa itaas po. Kung mababasa po natin, alam natin, kadalasan pong binabasa to sa John chapter 3, verse 4 to 6. Sabi po dito, nagtanong si Nicodemus, paano mo ipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipapanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang pinapanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na katawan o pisikal na buhay, ngunit ang pinapanganak sa pamamagitan ng espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Ito po pala ay hindi pala kapanganakan physically, ngunit ito po ay kapanganakan sa pamamagitan po ng spiritual po na buhay. Ito po ay pagkakaroon ng bagong katawan sa spiritual po, bagong buhay sa ating pong spiritual. At bakit po kailangan nating maborn again? Una, kailangan nating maborn again. Bakit po? Dahil hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang taong hindi maboborn again. Sabi po dito, sumagot si Jesus, kaya sabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganak ng muli. Marahil marami pong taong nagkiklaim na sila ay born again, sila ay Christian. Ngunit ang pagiging born again po ay makikita talaga sa spiritual po. Ito po ay pagbabago ng buhay, pagbabago po ng isang kalikasan po ng isang tao. Makikita po natin doon ito po ay gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. At ang pagiging born again po ay hindi po basta-basta kayang gawin lang ng isang tao. Ito po ay dulot ng pananampalataya. Nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ito po ay nagbunga ng pagbabago ng ating buhay. Pagiging born again. At ano ba po yung born again? Makikita po natin, pag makikita mo sa taong na born again, bibilisan ko lamang po. Una po, makikita po natin doon ay isang bagong pagkatao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao
at binago na siya. At makikita po natin doon, pag na-born again na tayo, wala na yung dati nating pagkatao. Kung sino tayo ay kinalimutan na ng Panginoon sa kung sino po tayo, kundi meron na tayong bagong spiritual na pamumuhay. Romans chapter 6 verse 5 to 13. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay na tayo kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na tayo, ay tinuturing na tayo, ay turing yung mga sarili yung mga patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Huwag ninyong pag-ariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang inyong alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan, sa halip ialay niyo ang inyong sarili bilang mga taong binigyan na ng bagong buhay. Ilaan niyo ang inyong katawan sa Diyos sa paggawa ng mabuti. At salamat po sa Panginoon. Pinapakita po na yung isang taong na born again ay meron na siyang bagong pagkatao. Wala na yung bagong pagkatao niya. Handaan po natin. Salamat po sa Panginoon dahil hindi lang po tayo inalis yung dating buhay natin, kundi pinalitan po. Sabi nga doon kanina sa 2 Corinthians 5:17, yung dating the old has gone and the new has come. Hindi lang po inalis ng Panginoon, kundi pinalitan pa tayo ng isang bagong nilalang o kung sino tayo dati. Kaya magugulat yung mga tao na matagal na hindi tayo nakikita. Pag sinabi nilang, "Oh, ikaw na ba yan? Bakit iba na yung pag-uugali mo? Bakit iba ka na magsalita? Bakit kakaiba ka ng kumilos?" Bakit po? Na-born again ka na. At yung pagiging born again po na yon ay hindi po kaya ng isang tao lamang. Ito po ay sa tulong po ng Panginoon. Pangalawang bagay po na makikita po natin doon sa pagiging born again ay hindi lang po makikita sa panlabas, kundi makikita rin po sa ating higit lalo na sa ating mga panloob. Bakit po? Ang sabi po dito, ang pagiging born again ay makikita rin po natin sa bagong pagnanasa. Hindi lang babaguhin yung pagkatao natin o yung mga ginagawa natin, kundi babaguhin po kung ano yung pagnanasa natin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi dito sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturing sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng may maayos at matuwid at makadiyos. Philippians chapter 2 verse 13 po, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayang masunod nyo ang kalooban niya. At sa Galatia 5:22 verse 25 po, ngunit ito ang bunga na makikita natin sa taong pinapatnubayan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakikristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpapatuloy tayo sa patnubay nito. At salamat po sa Panginoon. Ang sabi po doon, kung naiyag na yung biyaya sa atin ng Panginoon, yung idinulot po sa atin yung pananampalataya natin sa Panginoon, pagkaunawa sa biyaya ng Diyos, ay magdudulot po ito ng pagsunod natin sa Panginoon. At yung pagsunod po na yun, hindi lang sa gawa ng tao. Ang sabi dito, ang pagnanais na yun ay gawa po ng Espiritu Santo. From inside, babaguhin po ng Panginoon yung ating pagnanasa. Opo,
nakakagawa tayo ng mali, pero hindi na tayo masaya doon. Makikita natin doon yung isang mananampalataya na born again ay kaya niyang babaguhin siya ng Panginoon from inside. Babaguhin yung pagnanasa mo. Pag gumawa ka na ng mali, makikita mo hindi ka na masaya. Hindi mo na pinagpapatuloy kundi meron ka ng pusong nababagabag at humihingi ng tulong sa Panginoon. At napakalaga po nun mga kapatid na maborn again tayo from inside. Bakit? Dahil tayo po ay mapapatunay na tunay po tayong ligtas. At marami pong mga mananampalataya ng ganyan. Meron nga pong sinasabi na yung isang lobo sa kulungan, makikita po natin sa isang lobo sa kulungan ay hindi mo pwedeng sabihin na bago na yung isang lobo na yon. Mabait yan. At itabi mo siya sa isang tupa, nakita po natin yung isang lobo at nakakulong. Kung itatabi mo siya sa isang tupa at kung hindi niya kakainin, hindi mo pwedeng sabihin, ay mabait yung lobo na yan, mabait na yan. Hindi na yan kumakain ng tupa. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Bakit? Nakakulong po siya. Sabihin, napipigilan lang siya. Pero, pag pinalayan niyo na po yung lobo na yon, makikita po natin doon nasasakmalin at kakainin niya yung tupa na yon. At makikita po natin paano po yun. Maraming mga mananampalataya ngayon ay napipigilan lang silang gumawa ng masama o humakbang ng isang bagay. Bakit po? May mga nakakakita. Ngunit, pag wala na po nakakita, tayaan niya po siyang kumilos sa mag-isa niya, ay makikita po natin doon magagawa niya na yung gusto niya. Bakit? Wala nang pumipigil sa kanya. Wala na si pastor, wala na si kapatid, wala na si ganyan. Pero makikita niyo po sa isang taong na born again na, ay kahit wala na yung mga taong nakapalibot sa kanya, wala na si pastor, wala na si kapatid, o wala na yung may nakakita sa iyo, ay makikita niyo po na iba na yung ginagawa niya. Nagnanasa na siya ng isang mabuting bagay. Bakit po? Nabago na yung nasa loob niya. At tayo pong mga mananampalataya, opo, nagkakamali po tayo, bumabagsak. Pero makikita niyo po sa isang taong na born again, hindi na po yun yung pinagsusumikapan niya. Hindi na po yun yung pinagpipilitan niyang gawin. Kundi kung makakagawa man tayo ng mali, ay patuloy po tayong magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa Panginoon. At patuloy tayong susunod sa gabay ng Espiritu. At salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Hayaan natin na lubos nating maranasan. Ito ang born again po, ito po ay experience o karanasan sa Panginoon. Ito po ay talagang pagbabago sa loob. Hindi lang sa labas. Opo, makikita yung pagbabago natin sa labas. Pag na-born again tayo, makikita. Pero makikita rin po, ang Panginoon po nakakasiyasat ng ating puso. At ang Panginoon, babaguhin po tayo from inside. Hindi lang po sa panlabas, kundi ito po ay karanasan sa pagbabagong buhay po. At salamat po, pag sinabing born again ako, hindi mo nasasabing born again ka dahil may sinalihan ka. Na born again ako, bakit po? Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko. Amen po. Patuloy po tayong dudulog sa Panginoon at papasalamat tayo. Tayo ay napabilang sa kaharian ng Panginoon. Bakit po? Tayo po ay ginawang born again ng Panginoon at pinabilang tayo. Salamat po at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, may narinig nga po ko sumisigaw, maraming nasa church o maraming nagsisimba ang hindi ligtas. Ngunit ang mga ligtas ay nagsisimba. At nakita po natin doon na palaging maraming nasa church pero hindi na po born again po. Ngunit yung mga nagsusumikap lang sa Panginoon, nakita po natin doon na yung pagbabago talaga, yung mga nagsusumikap na mapalapit sa Panginoon ay patuloy na yun yung palatandaan ng ligtas. Salamat po sa Panginoon. Hindi natin sa sariling gawa natin, hindi po natin kayang magbago. Ang isang tao, hindi natin kayang baguhin, hindi natin siya kayang kahit sakalin pa natin, hindi po yun magiging mabait o maliligtas. Kundi makikita lang po natin kung pipilitin natin isang tao ay
maano lang po siya, makukulong lang siya sa isang lugar at makikita natin doon na hindi talaga genuine yung pagbabago niya. Maliban na maranasan ng isang tao yung pagbabago, ang pagiging born again, ay patuloy niyang malulubos sa kanya yung kaligtasan. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayong dumulog. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo, sa katapatan niyo sa aming mga buhay. Salamat po sa pagpapalang ibinigay niyo sa amin, O Diyos. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na mabago ang buhay namin. At hindi lang alisin yung dati naming buhay, Panginoon, kundi bigyan pa kami ng bagong katangian, Panginoon. Isang katangian na sumusunod sa inyo, nagpapalipin sa inyong mga salita, patuloy na namumuhay sa inyong katwiran, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa dakilang biyaya niyo sa amin. Sumagana po ang biyaya at kahabagan sa bawat isa na nanonood sa live. Maranasan po nila ang iyong pagsama, pagkilos. Alawin niyo po sila sa maghapon na ito. At salamat po sa lahat ng nanonood, sa mga gumagawa, mga kapastoral, mga manggagawa niyo po, Panginoon. Salamat po sa inyo po ang patuloy na papuri. Inihain po namin ang buong maghapon na ito na samahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. Yung mga magtatrabaho, mga maglilingkod na patuloy na gagawa, O Diyos, patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa inyo po ang papuri, O Diyos, sa inyo po ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.